Gustong-gusto ko na rin yan eh. 'Di ba, mga kababayan? Anyway, total na babanggit din po nitong si Attorney Raymond Palad, mga ka-GPnatics, yung issue po ng land grabbing. Ayan na rin ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito kasing si Attorney Harry Roque. Kanina, gusto ko lang balikan. Okay, balik tanaw lang tayo. Ano ba nangyari, mga kababayan, doon sa isang abogado po ng mga kababayan natin sa Bataan na inagawan daw po ng lupa ng mag-asawang si Harry Roque at ng kanyang may bahay na si Myla, mga kababayan. At kinalaunan, ito nga ang nangyari kay Attorney Carlos ay inambush, mga kababayan, sa Santa Rita, Pampanga. Ito. Patay sa ambush sa Santa Rita, Pampanga, isang abogado at kanyang driver. Ang krimen na huli kam. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang isang itim na kotseng mabagal ang takbo dahil sa build-up ng traffic sa Santa Rita, Pampanga. Makikita rin ang isang lalaking nakasombrero na tumakbo sa harap ng kotse at hinarang ito. May isa pang lalaki na sumulpot sa bandang likuran ng kotse at kumatok sa passenger side nito. Nang magbukas ang bintana ng kotse, pinaputukan na ito ng mga suspect. Tinamaan ng bala ang mga sakay nitong sina Attorney Carlos Montemayor Anselmo at driver niyang si Marcial Mendoza. Nadala pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakatakas naman ang salari na umangkas umano sa motorsiklo ng kasabwat nilang nakaabang sa lugar. Ayon sa mga pulis, pauwi na ang mga biktima mula sa pagdinig sa isang korte sa Guagua nang mangyari ang pamamaril. Iniimbestigahan na kung may kinalaman dito ang motibo sa krimen. Sa ngayon po, under investigation pa naman po yung kaso. So, inaantay lang po namin yung kung ano pong mga makakalap po namin ebidensya at mga information na makakatulong sa paglutas nitong kaso natin. For sure, mga kababayan, na ngayon ay tawag dito, nadidinig na natin ang issue po ng land grabbing, ay maaring mabuksan na rin po kung ano ang kinalaman. Kasi hanggang ngayon, wala pa tayo naririnig hinggil po dito sa pagkamatay o dahilan ng pagkamatay nitong si Attorney Carlos na tumulong lamang, mga ka-GPnatics, dito po sa mga kababayan natin na inagawan daw di umano ng pagkalaki-laking lupa. At syempre, ayon din di umano sa mga nabalitaan natin noon, ay kumikita ng at least 25 billion, mga kababayan, or kumita ng 25 billion sa Pogo etong mag-asawang Roque, mga ka-GPnatics. At yan ay napabalita rin dito po, mga kababayan, kasi kung titingnan natin ito, ayan, dito po sa balita na to, mga ka-GPnatics, ng abogado. Ayan, abogado.com.ph. Roque and wife Myla urged to return to PH in face wraps over land grabbing incident. So sabi dito ng balita, former presidential spokesperson Harry Roque and his wife Myla have been urged to return to Philippines and face charges of grave misconduct filed by farmers before the Office of the Ombudsman in 2023. Mga ka-GPnatics, makita naman natin, di ba? In connection with the alleged land grabbing incident in the province of Bataan, walang nangyari dyan. Joel Vega, who initiated an online petition against Roque's asylum application in the Netherlands, said he was contacted by a farmers group from Maribeles, Bataan, who claimed that Roque and his wife were involved in the displacement of at least 127 families from over 127 families from over 400 hectares, mga kababayan. 400 hectares, ha? Hindi lang 1 hectare, hindi lang 2 hectares, hindi lang 10 hectares. 400 hectares of farmland previously covered by the Comprehensive Agrarian Reform or CAR program. The group filed a complaint for grave misconduct,
serious dishonesty and conduct prejudicial to the service against the Roques in several Department of Agrarian Reform or DAR official before the Office of the Ombudsman on July 23, 2023. According to the farmers, the land is now allegedly controlled by First Bataan Maribeles Holding Corp, mga kababayan, a company partly owned by Myla Roque. Kay Roque nakapangalan, kay Myla, mga ka-GPNatics. Kaya nga nagtataka tayo eh. Bakit itong si Myla Roque noon, hindi rin po gustong paharapin ni Harry Roque sa pagdinig ng Quadcom? Mga kababayan, hindi kaya natatakot na baka mamaya itong si Myla Roque ay madulas? Mga ka-GPNatics, kaya kung ano-anong dahilan na sinasabi nitong si Harry Roque kung ano po ang kinaharap ng kanyang asawa na meron daw itong sakit, nagpagamot, nagpa-check up, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Oh, the company is reportedly planning a 1.8 billion township project allegedly linked to a Philippine offshore gaming operator or POGO hub. Oh. Myla serves as managing director of Biancham Holdings Corp, one of FBMHC partners. Bego urged them to drop their asylum application and face the allegation in the country. Well, mga kababayan, hindi natin na kumbaga parang itong bagay na to ay dadaanan lang natin kasi nga naman hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam o hindi pa rin natin natutukoy kahit mismo ang tawag dito, kahit mismo po ang gobyerno natin, 'di ba? Ay hindi po, wala pa silang nalalaman, hindi pa rin umuusad ang issue po ng land grabbing na ito at pagkamatay nga ni Attorney Carlos. Kung ito ba ay may kinalaman sa pagprotekta niya at paglaban dito kila Harry Roque, na kung binabanggit ni Attorney Madriaga, ni itong Ramil Madriaga, mga kababayan, ang dahilan ng kanyang pagkakakulong ay dahil kay Harry Roque sa paglaban niya dito, so maaari, mga kababayan, na itong pagkamatay ni Attorney Carlos ay may kinalaman din dito sa land grabbing issue. Kasi nga, mga ka-GPNatics, kapag wala na magtatanggol sa mga kababayan natin na inagawan po ng lupa, mas madali po sa kanila na makuha ito at magamit po sa POGO. 'Di ba? Yan yung kinukwento ni Pebbles before sa vlog niya, kaya nagpunta si Pebbles sa Bataan, sabi ni Chanel Paris. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Kaya nga, yung ano na yan, mga kababayan, ay mismong itong si Attorney Claire, nung panahon na yan ay nagsalita din. Ito yung kanyang pahayag. Issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa, pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon, at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Nako, mga kababayan, ito na.
unti-unti nang lumalabas, unti-unti nang nahalungkat ang mga lihim. Yung dati ay hindi po pinakikialaman or dati ay hindi po umuusad ng mga kaso ng mga Duterte allies na ngayon naman po ay nagsusulputan, naguunahan. Hindi ko na alam kung paano po tatakasan nila Harry Roque ngayon ang mga kaso na ito. Lalong hindi po makakauwi itong si Akla pag nagkataon. 'Di ba? Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Okay. So, ayan, hanggang dito na lamang po ang ating balita ngayon at mamaya magkita-kita tayo second round, mga kababayan. At tayo ay kakain lang ng konti. Okay? So, kita-kita tayo mamaya-maya ng konti, mga ka-GP Natics, sa second round natin. Thank you so much po sa lahat ng mga nanood at